Hi guys, today i-share ko sa inyo my December 2025 perfume favorites. Pagpasensyahan nyo na yung setup ko guys, baka nakakalatan kayo sa background ko. Bago tayo mag-start, so i-share ko muna yung ginamit kong foundation is itong sample lang, and this is the Dior 24-Hour Wear Radiant Foundation Perfection and Hydration. Medyo parang glowy siya ng konti and manipis lang yung coverage niya. So maganda siya for everyday. And on my lips, ginamit ko muna tong Sephora na 8-Hour Colorful Transfer Proof Lip Liner, and this is the 08 Perfect Beige. And pinatungan ko nitong Happy Skin na Lip Mallow, and this is the Macaron. Actually, nung December, hindi masyadong madami yung nagamit kong perfumes. Even though nagpunta kami sa Europe, nagpunta kami sa London, York, and France, and Singapore actually. Pero when we were in Europe, parang at one point, tumigil akong gumamit ng perfume. Pero mamaya na tayo doon. So dito muna tayo sa perfumes na nagamit ko while nasa Pilipinas pa kami bago kami umalis. So gusto ko kasing gamitin yung Moschino na cheap and chic. Pero sabi ko, gusto ko ng medyo iba, pero ganun pa rin yung dating nung amoy. So nilabas ko tong Moschino na Funny. Ito hindi to masyadong sikat na sikat and hindi ko siya masyadong nakikitang ginagamit, nire-review. Lumang perfume na to, parang yung cheap and chic din. Pero hawig sila. Mas parang medyo mas aquatic pa to ng konti. Mas bagay siya sa lalaki, pero pwede rin naman to sa babae, pero fruity din siya. So pareha sila guys. Mas parang fruitier lang si cheap and chic. Next is itong Celine na Zuzu, na sama ko na yata sa perfume favorites ko to last month. Pero ginamit ko siya ulit kasi bagay talaga siya sa medyo malamig na weather. Sobrang ganda nung pagka cocoa, chocolatey, parang cocoa powder na dating niya. But may mga days na ginagamit ko siya alone and may mga days na ginagamit ko siya along with Victoria's Secret na Vanilla Lace. Nabanggit ko na rin to last month kasi na-experiment ko na siya last month. So, ginamit ko muna tong Vanilla Lace. Actually, alone, okay na siya. Mabango na siya kung ayaw ninyo ng malakas na pabango. And then, after kung ilagay ito, after niyang matuyo, tsaka ko siya i-spray sa skin ko ulit and also sa damit. And sobrang bango ng combination nila. Lalo na sa iba na nagko-complain na hindi ganun kalakas yung amoy nitong Celine na Zuzu. Kung gusto ninyo ng mas parang vanilla, chocolatey pa yung amoy ninyo na hindi naman sobrang masakit sa ilong, may days din na in-apply ko tong Vanilla Lace na lotion. And then, nag-spray ako nitong Vanilla Lace na body mist. And then, bago ako umalis ng bahay, etong Zuzu na Celine yung in-spray ko naman sa damit ko. So, gourmand or gourmand yung dating ninyo pero hindi masakit sa ilong. Ang yummy niya guys. So, syempre, December, pumunta ako sa beauty bar, naghahanap kasi ako ng mga pangregalo, either makeup, skincare, pabango, marami kasi doon. And nakita ko tong brand na Elvis plus Elvin. Ito siya guys, inamoy ko lahat ng mga perfumes na meron dito sa brand na to. Parang dalawa yata silang nagustuhan ko. Pero mas nagustuhan ko sa lahat itong Piani and Patchouli. Ang bango nito guys. And 48 ml lang, yung pinakamalaki nila. Meron pang mas maliit dito kung gusto lang ninyong mag-try nung mga scents. Pero hindi ko sure kung sa ibang bansa merong malaking size. Pero okay na to. This is floral. And syempre may patchouli siya, no? Pero hindi ganun, paano ko ba sasabihin, hindi ganun kapangit or nakakatakot yung patchouli niya. To make it simpler, nakomplementan ako dito. And ang sabi nila, akala nila ang gamit ko is diptyque. Parang amoy diptyque daw. Para sa akin, meron siyang dating nung parang Jo Malone ng Peony and Blush Suede, except hindi siya masyadong suede, mas floral siya, and yun lang, nalagyan siya ng patchouli. So kung gusto niyo ng medyo ibang ng Jo Malone na Peony and Blush Suede na parang ipagka-diptyque yung amoy. Sa akin kasi hindi diptyque yung dating niya eh. Mas parang Jo Malone yung dating nung amoy niya. And this is 3,495 for 48 ml. So, kung gusto niyo ng Jo Malone na perfume or ganung dating, try nyo to kasi medyo mas affordable kasi ang mahal na ng Jo Malone ngayon. Ang ganda niya guys, malakas siya. Nakaka-happy, uplifting. Eto isisingit ko. Hindi ko naman talaga siya sabihin nating favorite, pero nagustuhan ko siya. Kasi amoy literal na gatas, amoy hawhaw. Sabi ko nga, nilagay ko na to sa TikTok ko and sa mga shorts ko. Sobrang nostalgic yung amoy niya. As in, pag inamoy mo siya, para kang kumakain ng
ng gatas. Para kang kumakain ng hawhaw, yung hawhaw na milk candy. And this is the Maison Gardin milk box. So, nabili ko siya, in-order ko siya, hindi to pinadala sa akin. Ito yung box niya, guys. This is a local brand and gawa siya actually sa Talavera, Nueva Ecija. Hindi ko siya magamit alone as yung parang ipapaligo ko siya as pabango for the whole day. Pwede siguro kung gagamitin ko siya alone sa kamay lang, tapos yun lang para may whiffs lang nung gatas, nung hawhaw. Pero kung gagamitin ko siya as yung parang pabango sa katawan, ihahalo ko siya, siguro lalagyan ko ng vanilla lace na lotion muna, and then tsaka ko siya gagamitin, and then hahaluan ko nung vanilla lace na body mist, or nung Celine na Zuzu, or something na medyo gourmand or gourmand, para lang matone down ng konti yung pagka-literal na gatas. Kasi ang dating para kang natapunan nung gatas. Pero mabango siya, guys. So, nakikita ko yung mga bata, like yung mga students, kaya nila tong gamitin. Ako lang siguro sa edad ko. So, parang it's too pambatang-pambata, pero very nostalgic yung amoy niya. And pag naamoy mo siya, ayaw mong tigilan yung pag-amoy sa kanya. Last na nagamit ko while nandito kami sa Pilipinas. And I just discovered na meron na pala silang Club de Nuit. This is the signature parfums. Before, nagpadala sila sa akin ng mga perfume na ire-review. And eto, hindi nila to pinadala sa akin. Binili ko to, guys. And na-discover ko to ng ako lang. Hindi nila sinabi na, try mo ganito. Ako lang talaga, guys. Kasi naghahanap din ako ng pangregalo. And so, nagpunta ako sa mall, hinanap ko yung brand, Signature Parfums, and they also carry yung brand na Temptation. So, nasa isang parang booth lang yan or stall sa SM kasi isang company lang yan. And so, nag-amoy-amoy ako kasi ang mahal ng Club de Nuit. I even shared sa IG ko na nakasale, mas mura ng konti pag sa online shop ninyo siya binili. And this is the Club de Nuit na Maleka. Nababanguhan din ako dun sa kaamoy ni Baccarat Rouge 540, pero parang tama na muna tayo sa Baccarat Rouge 540, although bagay siya sa weather na natin ngayon. Tumiha, kasi malamig pa naman, so medyo hindi masyadong nakakaumay yung tamis niya right now. But etong Club de Nuit na Maleka, sabi ko nga, sa unang amoy, kung hindi mo pa siya nagagamit, amoy Parfums de Marly na Delina. Actually, binasa ko, ni-research ko kasi yung ibang mga Club de Nuit, dupe siya or copy siya ng ibang mga perfumes na syempre medyo iniba nila ng konti, na nilagyan nila ng parang touch nila. Pero eto, hindi nila talaga meant na gayahin si Delina. Which is actually true. Kasi pag in-spray mo siya, pag inamoy mo lang siya sa store, talagang Delina yung dating niya sa'yo na medyo mas fresher, mas bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Pero pagka tumagal na kasi siya sa skin mo, like right now, nagamit ko na kasi siya, nakailang sprays na siya, lalabas yung parang pagka-powdery niya na parang iris. I'm not sure kung iris yung meron sa kanya, hindi ko na i-check, guys. Meron siyang dating nung pagka-powdery ni Chanel na or pudre. Hindi ko sure kung discontinued na siya. Hindi ko na siya masyadong nakikita. Pero nung last year na nag-travel kami, nakita ko pa siya sa Singapore airport. Doon kasi syempre medyo mas makakamura ka ng konti. Hindi ko siya na-check this trip kasi wala siya sa isip ko. And isa yon sa favorite ko na perfumes from Chanel. Kasi powdery, clean, madali siyang gamitin. May ganun siyang dating pagka nag-dry down siya. So para siyang Parfums de Marly na Delina na nahaluan nung Chanel na poudre na yung pagka-powdery niya. Ang ganda niya, guys. Sa iba nga lang, they might find this mature yung amoy kasi nga yung pagka-powdery niya and well put together yung dating niya, guys. Hindi siya pang batang pambata. Hindi ko masabi kung kaya siyang gamitin ng college student pero itry nyo sa store, amuyin nyo, spray nyo sa skin nyo and spray nyo sa damit nyo para maamoy ninyo ng buong buo including yung dry down niya. Pero ako, I love this. Okay, so dito na tayo sa mga perfumes na nagamit ko, na dinala ko nung nagpunta kami sa Europe. Sa mga laging nanonood sa akin, alam naman ninyo na pagka nagbabakasyon kami, hindi ako nagdadala ng full bottle na perfume. Bihirang-bihira, guys. Madalas nagdidekant ako. Pero this trip, tinamad ako. Sabi ko sa sarili ko, ang dami kong samples sa bahay. Bakit hindi ko na lang dalhin yung mga samples? Kahit pa nagamit ko na siya. And eto yung dala kong samples. Ayan siya, guys.
pero hindi ko nagamit lahat. Kasi kagaya nga ng sinabi ko nung umpisa nitong video, there was a point na parang naumay ako sa pabango. And I will explain why. Actually, nung bumiyahe kami, ang una kong gamit talaga is yung nag-lotion ako nung Vanilla Lace na lotion and then yung Zuzu na perfume. Yun ang ginamit ko nung bumiyahe kami. Para hindi masyadong malakas, hindi nakakaumay sa katabi kasi lagi kong nababasa na yung iba, they dislike people who wears perfume sa plane. And I could understand why kasi nasa isang space lang kayo. So yun yung ginamit ko. Pero nung dumating na kami sa Singapore, naubos ko and nagamit ko tong Chanel na Splendid. Sabi ko naman sa inyo gustong-gusto ko to kahit na maraming nagrereklamo. Ang light, ang happy, ang simple, ang uplifting, naubos ko siya. And then, ang next na ginamit ko is itong Chanel na Chance din na Eau Vive. Okay, hindi ko siya naubos guys. Although gusto ko siya, parang amoy grapefruit, uplifting. Ngayon ko lang siguro body chemistry, change ng gusto. Hindi ko na gusto yung mask niya. Yung pagka-mask niya, I don't know kung may mask siya or kung ano man yung nasa dry down niya. Gusto ko siya sa unang spray. Ang ganda, ang fruity, citrusy, uplifting. Pero pagka nag-dry down na, hindi ko na siya gusto. But I could still wear it, pero I will not choose to wear it na. Hindi ko na siya gusto, kaya hindi ko na siya naubos.